November 10, 2022 sa Lima, Peru. Isang grupo ng mga ibon ang umagaw ng pansin ng mga mangingisda na noon ay abala sa kanilang ginagawa. Napansin kasi nilang tila may pinagkakaguluhan ng mga ito, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan sa dalampasigan. Nang usisain nila kung ano ito, ay napapitlag ang mga mangingisda nang makita nila ang isang daliri ng taong may nakasuot pang singsing ang tinutuka at pinag-aagawan ng mga ibon. Sa sumunod na mga araw ay isa-isang naglutangan ang iba pang parte ng bangkay ang bumulaga sa mga nakadiskubre nito. Ang mga parteng ito ay binubuo ng isang babaeng noon ay napadpad sa Peru dahil sa tawag ng pag-ibig. Pag-ibig na siyang magdadala pala sa kanya sa malagim na trahedya. Sino nga ba siya at bakit niya sinapit ang napakasaklap na kamatayan? Alamin natin ang detalye ng kasong ito na naging usap-usapan sa Lima, Peru noong 2022. Biyayang maituturing ang internet sa ating buhay. Ang dating malawak na mundo ay naaabot na natin ngayon sa isang pindot ng daliri. Nakikipag-connect ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo real-time. Hindi na kailangan maghintay ng sulat para makamusta ang mga minamahal sa buhay. Dahil anytime, pwede na tayong makipag-communicate ng mabilisan gamit ang iba't ibang messaging apps sa internet. Napakadali na ding makipag-connect sa mga tao o grupo na may interes na tulad ng sayo. Napakaraming sites na pwedeng i-click kung saan ka makakahanap ng kaibigan o magiging kasama sa buhay. Sa ganitong paraan, natagpuan ni Blanca ang kanyang ikangay the one, ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Si Blanca ay ipinanganak sa Mexico City, Mexico, noong February 6, 1971. Si Blanca Olivia Arellano Gutierrez ay lumaking malapit sa mga kapatid nitong babae at sa kanyang ina. Bagamat walang gaanong impormasyon tungkol sa buhay ni Blanca, maliban sa siya ay nakapagtapos ng kursong tourism na may specialty sa hospitality. Sa industriyang ito, nagtrabaho si Blanca ng matagal na panahon. Ayon sa ilang artikulo tungkol kay Blanca, abala man ito sa trabaho ay sinisiguro niyang may oras siya sa pag-gym at mahilig din ito sa biking. Bukod dito ay isa raw siyang matalinong babae, masayahin, malambing at punong-puno ng buhay, paglalarawan ng kanyang pamangkin na tawagin nating Carla. Malapit sa isa't isa ang magtiyahin at ayon pa kay Carla, ang turing nila sa isa't isa ay parang mag-best friend. Sa paghinto ng ating mundo noong panahon ng pandemya na pumutok taong 2020, isa rin si Blanca sa mga labis na naapektuhan nito dahil napilitan siyang manatili sa loob ng bahay. Matindi kasi ang naging epekto ng pandemya sa negosyong kinabibilangan ni Blanca, ang turismo. Tulad ng marami sa atin na na-stuck sa loob ng bahay, ang internet at social media ang nagsilbing pampalipas oras ng mga tao noon. Sa mga libangan online, isa sa mga kinahumalingan ni Blanca ang online game na Fortnite. Dito ay marami siyang nakakausap na mga nakakalaro online at dito rin niya nakilala si Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, isang 35-year-old na lalaki mula Peru. Bagamat malaki ang agwat ng kanilang edad, hindi ito naging hadlang para mag-click ang dalawa dahil na rin sa parehas na hilig sa paglalaro ng Fortnite at mga retro games. Nang mga panahong iyon ay kasalukuyang nag-aaral ng medicine at environmental biotechnology sa isang universidad sa bayan ng Huacho sa Lima, Peru, si Juan. Kwento pa ni Blanca sa pamangking si Carla, si Juan ay may mababang loob, soft-spoken at kalmadong tao. Hindi nagtagal ay naging friends ang dalawa sa Facebook at doon ay ipinagpatuloy nila ang kanilang tuloy-tuloy na komunikasyon. Kaya naman lalo pa silang naging close at mas nakilala pa ang isa't isa.
Nang maglaon ay tuluyan na nga silang nahulog sa isa't isa at nagsimula ng isang relasyon online. Hindi ito inilihim ng dalawa at madalas pa nga silang mag-post ng mga sweet messages sa isa't isa. Sa katunayan ay nag-post pa nga si Juan ng video message para sa ika-50th birthday ni Blanca noong taong 2021. Gumagawa rin si Juan ng mga videos kung saan kinakantahan niya ang nobya. Dahil sa mga ipinapakita ni Juan ay hindi napigil ni Blanca na tuluyang ma-inlove dito. Inamin ito ni Blanca sa pamangking si Carla, kaya naman gustong-gusto na sanang magkita ng dalawa ng personal, pero dahil may travel restrictions noong panahong iyon at dahil na rin sa kakulangan sa pinansyal, ipinagpaliban muna nila ito. Sa kalagitnaan ng taong 2022, nagsimula ng luwagan ang mga travel restrictions at si Blanca na mismo ang gumawa ng paraan para mapuntahan niya si Juan sa Peru. Upang makaipon ay nag-taxi driver si Blanca gamit ang sarili nitong sasakyan. Subalit matagal pa bago siya makaipon ng perang pangtustos sa pagpunta niya sa Peru, kaya napagdesisyonan niyang ibenta ang kanyang sasakyan na labis na ikinagulat ng kanyang ina. Ibinenta rin ni Blanca ang kanyang bike at halos lahat ng kanyang mga alahas, maliban sa isang silver na singsing na may sentimental value sa kanya, kaya't lagi niya itong isinusuot. Matapang ang mga naging desisyon ni Blanca dahil isinugal niya ang lahat ng meron siya para lamang puntahan ng lalaking nakilala niya online at iwan ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Mexico at magtungo ng Peru na libo-libong milya ang layo mula sa kanyang pamilya. July 27, 2022, lumipad si Blanca patungong Peru at kinabukasan ay lumapag sa Jorge Chavez International Airport sa Lima ang eroplanong sinasakyan niya. Sinalubong siya ng kanyang nobyong si Juan at sa wakas ay nakita na rin sila ng nobyo at noon ay lubos ang kanyang kaligayahan. Araw-araw naman siyang nag-update sa kanyang pamilya para bigyan sila ng peace of mind. Mabait daw si Juan at palagi siyang ipinapasyal nito sa magagandang lugar sa Peru at binibigyan siya ng maraming regalo. Tinawag pa nga niya itong dream guy dahil napakabait nito sa kanya. Dahil sa mga assurance na ito mula mismo kay Blanca ay napanatag ang kalooban ng kanyang pamilya. Sa isang video call nito sa kaibigan niyang si Mercedes ay ipinakita pa ni Blanca ang ganda ng beach kung saan siya dinala ni Juan at ang sabi pa nito ay, "I am very happy." Wala naman siyang kamalay-malay na iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang kaibigan. Habang nasa Peru ay nananatiling aktibo si Blanca online. Sa katunayan ay nag-post pa ito ng kanyang online game livestream noong November 6, 2022. Subalit iyon na ang huling online activity na ginawa ni Blanca. Dahil mula noon ay hindi na ito nakitang online ng kanyang pamilya na ipinagtaka nila ng labis dahil hindi ganoon si Blanca ayon pa kay Carla. Dahil sa labis na pag-aalala, kinontak ni Carla si Juan para tanungin kung nasaan si Blanca at kung bakit hindi nila ito makontak. Nang sumagot si Juan, sinabi nitong ilang araw na niyang hindi nakikita at nakakausap si Blanca. Ilang araw na daw ang nakalipas nang umalis si Blanca dahil bored na daw ito at hindi na masaya dahil hindi na naibibigay ni Juan ang buhay na gusto niya. Ayon pa kay Juan, nagtungo ng Lima si Blanca para bumili ng tiket pa uwi ng Mexico. Baka raw nawala o nasira lang ang cellphone nito kaya hindi ito nakakasagot sa kanilang mga tawag. Hangad rin daw niya ang kaligtasan ni Blanca. Subalit humingi siya ng pasensya dahil hindi na siya makakatulong dahil hindi rin niya alam kung nasaan ito. Dahil dito ay labis na nag-alala ang pamilya ni Blanca, lalo na si Carla. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Juan na kabaligtaran sa mga kwento ng kanyang tiyahin. Samantala, noong November 10, 2022 ay pinagkaguluhan na nga ang putol na daliri na may nakasuot na singsing na natagpuan ng mga mangingisda. Kasunod noon ay sunod-sunod namang natagpuan ang mga hiwa-hiwalay na parte ng isang babae. Ang ginawa sa bangkay ay talaga namang hindi katanggap-tanggap
at hindi makatao at ito'y ginawa ayon sa mga pulis para mapagtakpan ang identity nito. Napag-alaman din ng mga investigador na sadyang binuksan ang katawan nito at kinuha ang mga lamang loob. Ayon sa mga investigador, tiyak na may medical background ang gumawa noon sa biktima dahil malinis ang pagkakagawa sa bangkay. November 12, 2022, nagpost si Carla sa Twitter o X at sinabing hinahanap niya ang isang taong pinakamalapit sa puso niya. Walang iba kundi ang tiyahin niyang si Blanca Olivia Arellano Gutierrez na nawawala simula pa noong November 7, 2022 sa Peru. Idinetalya niya dito ang kwento ng kanyang tiyahin at ang tanging taong nakasama nito sa Peru. Kalakip ng post na iyon ay mga screenshots ng pag-uusap nila ni Juan. Inireport na rin nila sa Peruvian Police ang kaso ni Blanca. Subalit wala rin silang nagawa dahil nasa hustong gulang na ito at wala namang ebidensya ng krimen tungkol sa pagkawala nito. Subalit hindi nagtagal ay naikonekta ng mga pulis kay Blanca ang mga pira-pirasong bangkay na natagpuan sa isang beach sa Huacho. Nang ipakita ng mga pulis kay Carla ang singsing na narecover sa daliri ng bangkay, positibo niyang kinilala ito na pag-aari nga ng kanyang tiyahin. Kinailangang magtungo ng isa sa kanilang mga kaanak sa Peru upang kilalanin ang bangkay. Samantala, sumagot si Juan sa isang post sa Facebook at sinabing si Blanca ay homeless sa kanilang bansa. Kaya ang ginawa lamang niya ay tinulungan niya ito. Itinanggi rin niyang magkasintahan sila at ito'y guni-guni lang ni Blanca dahil may sakit daw ito sa pag-iisip. Pinabulaanan naman ito ni Carla at naglabas pa ito ng mga ebidensya na totoong may relasyon sila ng kanyang tiyahin. Dahil si Juan ang itinuturong tanging taong nakasama ni Blanca sa Peru, naglabas ng search warrant ang mga pulis sa apartment ni Juan. Dito ay napakaraming ebidensya ang nakuha ng mga pulis. Ang mga luggage bag na pag-aari ni Blanca, mga gamit at mga hibla ng buhok ni Blanca ay nakita doon ng mga investigador. Nag-apply din sila ng luminol sa bawat sulok ng apartment ni Juan. At doon ay nakumpirma nila na may mga bakas ng dugo sa iba't ibang parte ng apartment. Mga bakas na may brutal na krimen na nangyari sa loob nito. Dahil dito ay naglabas na rin ang mga otoridad ng warrant of arrest para kay Juan. Subalit nakatakas na pala ito ng mga panahong iyon. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, may nakapagturo sa mga otoridad sa kinaroroonan nito. Kaya't nahuli siya sa kabilang bayan ng Huacho. Sa pagulong ng investigasyon, nakita si Juan sa CCTV kung saan makikitang bumili siya ng mga cleaning supplies. Taliwas sa kanyang salaysay na wala siya noon sa lugar nang maganap ang krimen. Nagplead ng not guilty si Juan sa lahat ng mga ikinaso sa kanya, kasama na ang femicide at human trafficking. Sa kasalukuyan ay dinidinig pa rin ang kasong ito. Hangad natin na makamtan ng pamilya ng biktima ang katarungan para sa kanilang minamahal na si Blanca. Nakakalungkot na sa ganito kabrutal nagtapos ang kanyang buhay na ang tanging hangad lamang ay lumigaya sa piling ng taong kanyang minahal. Muli, tayo po ay nagpapaalala na huwag tayo basta-basta magbigay ng buong tiwala sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Lalo na't sa internet lamang natin sila nakilala. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.